Minahal ko siya higit sa dati. He is my everything to the point na tanggap ko lahat ng sakit na naranasan ko mula sa sarili niyang mga kamay. Isa akong sunod-sunuran na tipo ng tao. Kaya niyang gawin ang lahat sa akin. Kahit paglaro ng damdamin at katawan ko. Tratuhin akong parang alipin o ginawang battered wife niya. Mahal ko pa rin siya. Oo, mahal ko siya. Matatawag mo akong tanga pero ako, I am madly in love with him. Kung wala siya, wala ako. Kung wala siya, wala akong kwenta. Gayon pa man ang pagmamahal ko sa kanya, hindi laro ng Nintendo. Isang hindi inaasang pangyayari na nagpabago sa akin. Gusto niya akong patayin. Niloko niya ako. Treat me like nothing. I'm done. Mas pinili niya ang mistress niya. How dare him? That day I realized na yun na ang huling sakit na mararanasan ko sa buong buhay ko. Kung kaya niyang paglaruan ng apoy, well, kaya ko rin. Esperanza's POV. I am crying like a fool. Masakit ang sampal na binigay ng asawa ko but still, it is not enough. He beat me to death. Sinabunutan, sampal at lahat-lahat. Naranasan kong lahat ng yon with his own hands. Hands-on pa nga eh. Nagising ako sa realidad na maramdaman ko ang panibagong sampal sa mukha ko. Tumingin ako sa kanya ng walang pag-asa. Please stop this, JP. Let me go. Pagmamakaawa ko sa kanya. You think makakawala ka sa akin? Anong ginawa mo kay Ruby? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo hindi kita mahal? Para sa akin, asawa ka lang. Walang iba kundi isang walang kwentang asawa. Walang kwenta ka. Sigaw niya sa akin. Isang panibagong kirot ang naramdaman ko sa mukha ko. Pero sa totoo lang mas masakit pa yung mga salitang binitiwan niya. Nakakainsulto. Nakakabisit. Tuwing naririnig ko yung pangalan ng kabit niya. It's been what? 6 years? Ganyan ko siya kamahal. Ganyan ako katagal naghirap. Nakilala ko sa JP Tuwazo nung senior high ako. Sa totoo lang, he's a very handsome man you would ever know. Nakilala ko siya dati dahil sa work immersion activity namin. Isa to sa kailangan para makapagtapos ka ng senior high. Nagustuhan ko siya hindi dahil magandang mukha niya na ikamamatay ng bawat babae sa batch ko, kundi dahil maganda rin ang utak niya. Oo, siya ang matalino, sikat, perpektong tao at lahat-lahat na. Undoubtedly, he's going to be a successful young man and soon to be married to a beautiful woman too. But, hindi ko nagustuhan ang malaman ko na may nagmamayari na pala sa kanya. And of course, maganda at sexy. A typical kind of a woman that he deserves and he is so proud of her. Masakit, pero hindi ako sumuko. Ipinaglaban ko siya. May pinaplano ako sa likod niya. Naghiwalay sila ulit sa kasamang palad, nalaman din niya na ako may kagagawa ng lahat. He cursed me to death. Pinahirapan niya ako at siniraan sa lahat ng kaibigan ko. At kahit isa wala siyang itinira. Nagtataka ba kayo kung bakit kami nagpakasal? Well, nung college kami, niligawan niya ako. Akala ko na in love siya sa akin sa kabila ng pagiging selfish ko. And I say yes because I am madly in love with him kahit anong mangyari. Ang aming relasyon puno ng sorpresa at kaligayahan. Sinasabi ng lahat kami ay isang perpektong kombinasyon. Ako ay isang businesswoman, habang si JP isang engineer. At masasabi kong perfect partners kami sa buhay. After 1 year of being in a relationship, niligawan niya ako at nagpakasal. Pero ang love story namin hindi nagustuhan sa fairy tale. Akala ko mahal niya ako. Pero ang totoo gusto niyang maghiganti at gusto niyang makita ang pagbagsak ko. He wants me dead. And it's too late for me to know that he has an affair with his ex-girlfriend, Trisha. Ginawa ko lahat para sa kanyang kapatawaran. Pinapahintulutan ko siyang gamitin ang katawan ko kahit tinatawag niya ang pangalan ng iba kapag nagtatali kami. Hindi. Scratch that. Ito ay pakikipagtalik with benefits and not love. Hinahayaan ko siyang tratuhin ako na parang alipin. Hinahayaan siyang bugbugin ako hanggang halos ako'y mamatay. And the worst, hinahayaan ko siyang sirain ang sarili ko. Siya ang magdadala ng pagbagsak ko, ang pinakadakilang kaaway ko. Tell me, anong ginawa mo sa kanya? Galit na tanong niya sa akin habang isinandal niya ako sa pader. Wala akong ginawa. Anong sinabi niya sa'yo? Na sinaktan ko siya? Na sinampal ko siya dahil mistress siya? Bakit? Mali ba? Ipaglalaban kita. Ikaw ang asawa ko. Akin ka. Saad ko. Well, akin naman talaga siya. Sinampal niya ulit ako but this time is the worst. Hinila niya ako sa banyo at hinubad ang damit ko. Pagkatapos noon, hinila niya ako papalapit sa bathtub na puno ng tubig at sinakal. Kahit kailan, hindi ka talaga nagtatanda. Let's see kung hanggang kailan yung kayabangan mo.
He threatened. Namalayan ko na lang nalulunod na ako habang sinasaka ng asawa ko. I never thought that he will do this to me. Kahit kailan hindi pa kami umabot sa ganito. Ang aktwal na pagpatay niya sa akin. At sa pagkakataong tong pinakamalala sa lahat, hindi na ako makahinga. Naramdaman kong malapit na ako ma-block out. Takot ako mamatay at hindi pa ako handa. Hindi ko pa nga natutupad ang mga pangarap ko and I want to live. Nagpupumiglas ako sa kamay niya pero masyado siyang malakas. Hindi ko kayang layuan siya at natatakot ako. Hindi lang para sa sarili ko kundi para sa kanya din. Siya ay isang halimaw. Naramdaman kong naiiyak na ako eh. Ito na ba ang katapusan ng lahat? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, kamatayan lang bang matatanggap ko sa kanya? Umiiyak ako. Hindi ko gusto ang buhay na ito. Gusto kong lumabas. Gusto ko ng kalayaan, pag-ibig at kaligayahan. Pero ito na nga yata ang katapusan. Kamatayan lang ang nakikita ko. At pagkatapos na nahulog ako sa kakilakilabot na kadiliman, tapos na yata ako. Nang mamulat ako sa aking paligid, sa sandaling imulat kong aking mga mata, nakita kong puting kisame. Naririnig ko ang mga tunog ng suportang medikal na tiyak sa tabi ko. Pagtingin ko sa paligid, yun nung nalaman kong nasa ospital ako. Nakahiga sa kama, mag-isa. Gusto kong gumalaw pero hindi ko magawa dahil nakaramdam ako ng kirot sa buong katawan ko. Para akong binugbog at pinaghampas ng kung ano-ano. Ang sakit. I want to scream and go wild pero hindi ko magagawa yon nang hindi ko sinasaktan ng sarili ko. Naramdaman ko ang unti-unting pag-agos sa aking mga luha, sa aking pisngi na parang ilog. Biglang bumukas ang pinto at may nakita akong lalaki na pumasok sa kwarto ko. Mukha siyang mahina, malungkot, galit, kinakabahan at guilty. The moment that he saw me wide awake, he checked my body, up to my face, then he directly met my eyes. Nakita ko napakagandang asul na mata, matangos na ilong, magandang labi at biglang nagrehistro ko sino siya. Isang halimaw. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari, pero naramdaman ko na lang na nababaliw na ako. Nakaramdam ako ng lungkot at galit. Iyak ako ng iyak at natatakot ako to the point na gusto ko na siyang mawalan ng tuluyan. Nais kong tumakbo para sa aking buhay. Lumapit siya sa akin at sinubukan akong yakapin, pero napakamot ako sa mukha niya. Gusto kong sirain ang gwapo niyang mukha, katawan niya, at lahat ang tungkol sa kanya. Nais kong mawala siya. Naalala ko lang na may humawak sa akin at pinipilit patigilin ako sa pagwawala. Hindi ko mapigilan ang sarili ko at ang gusto ko lamang ay umiyak. Ayoko maging ganito. Ayoko magmukhang mahina at hindi ako mahina. At salamat sa Diyos na kahinga ako na maluwag. Baka may itinurok sila sa akin kasi nakaramdam ako ng kapayapaan. Pero bigla'y gusto kong pumikit. Gusto kong matulog muli. Pero bago ako sumuko sa dilim, nakita ko yung lalaki na pumasok kanina sa kwarto ko. This time, mas miserable ang itsura niya. He is a mess. Tinititigan niya ako na malamig sa mga mata, pero hindi siya pwedeng magsinungaling sa akin. I can see guilt and sadness grave on his beautiful blue eyes. JP's POV. I am a jerk. Sinaktan ko siya. Itinuring ko siyang parang walang kwentang asawa sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Humingi siya ng tawad sa akin at tinupad ang lahat ng aking pangangailangan. Ngunit gayon pa man tinatrato ko siyang parang basura. Ginamit ko ang katawan niya at tinatrato ko siyang parang alipin. Beat her to death pero dahil yun sa ginawa niya sa relasyon ko dati. Hindi ko maitatanggi ang katotohanang mahal ko si Ruby sa buong buhay ko. Siya ang lahat sa akin. Every piece of my broken heart at nasaktan talaga ako sa paghihiwalay namin ni Ruby. Naniwala agad siya na may relasyon kami ni Esperanza. Sa ginawa ng hayop kong asawa, my beloved woman broke up with me. Pero without Esperanza knowing, I courted Ruby again. Minahal ko pa rin siya sa kabila ng lahat. Sa kabila noon madali siyang naniwala sa basurang si Esperanza. Alam ko naman na desperada lang talagang babaeng yon. Siyempre, lagi sinasabi ng mga kaibigan ko na perfect package daw ang asawa ko. Maganda, sexy, at matalino. Ano magagawa ko hindi ko nga siya mahal? Gayun pa man, pinipilit ko ang sarili kong mahalin siya pero hindi ko talaga kaya. Because I know that she is a shit. Darius, what happened to her? Tanong ko sa kaibigan ko. He is a doctor and it's an advantage for me na walang makakaalam sa totoong nangyari. He assures me that he kept our situation confidential. No, ano bang ginawa mo sa kanya? JP, babae siya. Galit na sabi niya pa sa akin. Well, honestly, I don't care.
Oo, nagigilty ako sa ginawa ko pero hanggang doon lang. Wala nang iba pa. Why do you care? Asawa ko lang siya. At hindi mo ba natatanda ng ginawa niya sa akin nung high school tayo? Sinisira niyang lahat. She is a manipulative slut. Sigaw ko rin sa kanya. Masyado naman siyang obvious. At araw-araw kong pinapangarap na sana sila na lang ang nagkatuluyan pero wala eh. Malas at sa akin pa siya napunta. Galit at tinitigan ako ni Dars at nakita ko kung paano nakapatay ng taong itsura niya ngayon. You know what? Kung ayaw mo sa kanya, kung hindi mo siya mahal, mag-file ka ng divorce. Alam mo kung anong ginawa mo sa kanya? She is a battered wife. Kung hindi mo siya dinala dito kaagad, baka nahuli ng lahat. Galit na sabi niya sa akin at hinawakan ng kwelyo ko. Alam mo, wala akong pakialam sa kanya. Kung mamatay siya, mas maganda. Gusto kong mamatay ang salot na yan at gusto ko mawala siya sa buhay ko ng tuluyan. Yung walang bakas na may iiwan. At hindi ako makikipag-divorce sa kanya. Ayokong bitawan siya ng ganun-ganun lang. Gusto ko magdusa siya buong buhay niya. I stated as a matter of fact. And you think she's not suffering? Alam mo, in denial ka pa. Mahal mo talaga siya but you don't want to accept it to yourself. He spurts to my face. Gusto kong matawa sa reaksyon niya. Nagpapatawa ka pa? Buti ka pa, alam mo. You know what? I just want to know kung ano bang nangyari sa kanya. Nakadagdag na nga siya sa mga gastusin ko eh. I told him. Nakakabisit ng panghihimasok nito sa buhay ko. Kung ayaw mo siyang gastusan, huwag mo siyang saktan. At sa pagkakataong to, ito ang mas matinding pinsalang binigay mo sa kanya. At itinigil niyang kanyang salita at tumayo sa akin habang hawak-hawak pa rin ang buhok sa Ines. You know what? Wala akong pakialam kung bad news or whatsoever. Magkikita pa kami ni Ruby today so pakibilisan. Nauntogan pa ako habang hinihintay ang masamang balita niya para sa akin. Buntis si Esperanza. She's what? Ano? Hindi ko narinig. Parang nabingi ako sa narinig. What do you mean she's pregnant? I asked him. Are you stupid? Seriously, hindi mo alam na buntis siya? Asawa ka ba talaga niya? Sabi niya sa akin na may tono pa ng pangiinis. Sa bagay, hindi mo naman siya tinuturing na asawa mo, JP. Hindi ko alam kung tao ka pa ba sa lagay na yan, hayop ka. Wala akong pakialam kung insultuhin niya ako. Pero ang narinig ko lang ay magkakaanak na ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pero hindi ko may tatingyang katotohanang masaya ako. Malapit na ako magka-baby. Oh, I'm happy to hear that. I told him amused. I am excited. Nakatitig lang ang kaibigan ko at parang di makapaniwala sa nakita. Natutuwang malaman na masaya ka sa pagkakaroon ng anak kay Esperanza. Sarcasm niyang sabi. Siyempre, sa wakas, magkakaanak na ako. Wala akong pakialam kung sa kanya yon. Sabi ko sa kanya bilang ganti. Napatingin ako sa mukha niya. Galit na galit siya sa mga oras na ito kaya gusto niya akong tangayan. Well, sad to say, dahil sa nangyari, nawalan siya ng anak. Sabi niya pa sa akin. And with that statement, parang gusto ko nang mamatay. Akala ko hindi ko mararamdaman yung sakit na naranasan ko dati. Pero this time lampas pang naramdaman ko kanina. Gusto ko magpakamatay dahil sa ginawa ko. Baby ko? I can't forgive myself dahil may nadamay na inosente at ito'y aking anak, laman at dugo. No, you're kidding me, right? Do I look joking to you? Sa bagay, kailan ka ba nagseryoso sa buhay mo, ha? When did you get serious with your wife, asshole? Anito't naramdaman kong may isang malakas sa sapak ang tumama sa mukha ko. Na-outbalance ako at napasundal ako sa dingding para makakuha ng suporta bago ako tuluyang bumagsak sa sahig. Hindi ako gumalaw. Hinawakan lang ang labi na ngayon ay may sugat galing sa sapak ng kaibigan. Hindi ko alam kung anong sakit ang nararamdaman ko. Dahil ba sa nangyari sa anak ko dahil sa sapak ng kaibigan. Hindi ko na malayan umiiyak na pala ako. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko para makatayo ng maayos, kaya minabuti kong huminto sa paggalaw at lumuhod na mag-isa sa sahig. Kasalanan ko to. Naiiyak ako sa sobrang pagsisisi. Esperanza's POV. When I woke up, agad akong bumangon. Shit! I forgot that I'm at the hospital at may nakakabit sa akin na kung ano-ano. Agad kong hinanap ang cellphone ko when I saw it on the table beside my bed. Automatic kong kinuha ito at tinayal ang numero ng aking ama. Hello, baby? Natahimik ako na marinig kong boses niya. Daddy? Nauutal kong sabi. Are you okay? Are you hurt? Tanong niya sa akin na may pag-aalala sa boses niya. Well, ngayon lang ako tumawag sa daddy ko after JP and I got married.
Daddy, I'm sorry. I'm really, really sorry. Naiyak ako nang ma-realize ko kung gaano kalaki ang isinakripisyo ko kay JP to the point na muntik nang mawala sa akin si Daddy. It's okay. I'm coming. Daddy, please get me. Kailangan ko ng tulong mo. I asked help from my father. Okay, I'm coming. Nasaan ka? Nasa ospital ako, Dad. Tumahimik to na marinig ang sinabi ko, sabay ng pagbasag ng isang bagay sa kabilang linya. What? Did you get into an accident? Nasaktan ka ba, baby? Nasaan ang asawa mo? I'm coming. Don't bother to tell me the location. I'm tracking you already, he stated. Gumaan na ang pakiramdam ko sa pagkakaroon ng daddy ko. Lagi siyang nandyan kapag kailangan ko siya at mamahalin ko siya habang buhay. Okay, Dad. Thanks. I'll wait for you here. I love you. Sabi ko sa kanya. Darating talaga siya at sasama ko sa kanya. Ibinaba ko ng tawag at naghintay kung kailan darating ang daddy ko. Nang biglang bumukas ang pintuan at may lalaking pumasok. Biglang nag-wild ang puso ko. Hindi ko alam ang gagawin ko pero natatakot ako na makilala kong lalaking pumasok sa kwarto. Namumutla ang mukha ko. Esperanza? Sinabi lang niya yun nung nakita niya ako. Yun lang? Para sa lahat ng sakripisyo at lahat. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. I'm here to say sorry for everything and to start a new beginning. He looked messed up. Alam ko hindi pa siya naliligo dahil suot-suot niya pa rin ang damit na sinuot niya the last time I saw him. It's been what? 2 days? Anong tingin mo sa relasyon natin? Paano ako? Sa tingin mo ba tanga ako? Stupid? Idiot? I am mental if I still accept you in my life, JP. What do you think of me? Niloko mo na ako't lahat-lahat. Sinaktan, ginamit, at kumabit ka pa dun sa malanding ex mo. Sabi ko at baka matauhan pa siya. Don't say that in front of me. Hindi siya malandi. Baka nakakalimutan mo ikaw ang sumira sa amin. Galit niyang sigaw sa akin. And that was my last straw. I'm done. You're here because you want to start a new beginning with me, right? So you mean with her? You want me to accept her as your mistress? Nakalimutan mo na bang pinagsamahan natin, JP? Akala ko mahal mo na ako. Akala ko natutunan mo na ako mahalin pero tumawa ako ng malakas. Tumawa lang talaga ako na nakakainis sa harapan niya na para bang wala nang bukas. But you did not. Sana hindi mo na lang ako pinaasa, JP. Sana hindi mo na lang ako sinaktan. Sana. Malamig ko siyang tinitigan na may maalala ko importanteng bagay sa akin. Tinignan ko siya na nakakamatay. What about my baby? I asked him calmly. Hindi ako mapakali nang hindi ito sumagot. What about my baby, JP? Are you surprised? Hindi ko sinabi sa iyo kasi gusto kitang surpresahin dati. Pero sa halip ako na sorpresa. Naalala mo ba nung bumisita ako sa kondo mo at nakita kita kasama ni Rubing nagtatalik? You know, tsuktsakan. And I laughed at him dearly. At ito na may nakatitig lang sa akin at parang hindi makagalaw sa harapan ko. I leave Ruby. Just stay with me, he stated. Tumawa na naman ako. JP, hindi ko naman hinihiling na iwan mo siya. Again, I'm asking you, ano ang nangyari sa baby ko? Mahinahong tanong ko sa kanya. Nang hindi siya sumagot, tinignan ko siya na malamig. Sabi ko, iiwan ko na si Ruby and I beg you to stay with me. Again? Bingi ba siya? He said that while staring at me intently. Parang nagkakalculate ng mga galaw ko. For what? Para gawin mong punching bag? JP, tapusin na natin to at sagutin mong tanong ko. What happened to my baby? Tumaas na rin ang boses ko. Pero nanatili lang ako nakatunganga sa harapan ko. Hindi man lang to makatingin ng diretso sa mga mata ko. I don't mean it. Hindi ko alam na buntis ka. We lost our child. Hindi ko alam kung anong gagawin. I don't know what to think anymore but I did lost myself. Para ako naging bato. Hindi ko nga alam kung paano magiging reaction ko eh. I just laugh at it. Tumawa lang ako ng tumawa at para bang ang saya ko kung titingnan ng iba. I just felt something hug me. Tumatawa pa rin ako. Walang lumalabas sa luha sa mata ko at para na lang akong nauulol sa kakatawa. But when I processed everything, para ko natauhan. Tumingin agad ako sa taong yumakap sa akin. Siguro to comfort me. Pero nung tinignan ko siya at nalaman kong sa JP pala iyon, automatic na sinampal ko siya sa mukha niya at itinulak siya ng malakas. Hayop ka? Pinatay mo ang anak ko. Hindi sa'yo. Dahil sa'yo nawalan ako ng anak. Sigaw ko habang umiiyak. Nagwawala na ako.
Tinatanggal ko na mga bagay na nakakabit sa katawan ko para lang makaalis ako sa kama at masaktan ko ang hayop na iyon. Hayop ka? Minahal kita. Minahal kitang hayop ka, and this? Ito lang ang makukuha ko? Mamatay ka na, sigaw ko. Halos liparin ko ng kama papunta sa hayop na iyon. Sinakal ko siya at halos wala ng dugo ang mukha niya dahil sa kakasakal ko. Hindi man lang ng laban at mas gusto ko yun para masaktan ko siya. Hindi kita mapapatawad. Tandaan mo to. Magbabahid kayo ng kabit mo sa ginawa ninyo sa anak ko. Sigaw ko nang biglang may humatak sa akin. Nagwala agad ako na makabalik at mapatay ko ng hayop na iyon. Baby, please, what did you do? Tanong sa akin ng taong humawak sa akin para patigilin ako sa pagwawala. Pinatay ng hayop na yan ang anak ko. Hayop siya? Umiiyak na. Ani ko, baby, please. This is your dad. Listen to me. Stop it, please. Narinig kong sabi nito at agad akong kumalma. Daddy? At agad akong tumingin sa taong humawak sa akin. Nang makita ko ang daddy, agad ko siyang niyakap at umiyak. It will be fine, baby. It will be fine. Aalis na tayo, sasama ka sa akin. Daddy comforted me. Tumango ako at aalis na sana kami nang biglang may nagsalita. Esperanza, please don't leave me. Please stay with me. I will make it up to you. He begged. Agad akong lumingon and I looked at him with disgust. He is a mess. Nangingitim ang mga mata at naluluha. Parang totoong ayaw niya ako mawala kung titingnan mo siya ngayon. He looked miserable. Mukhang takot na takot siya at the same time. Kinakabahan na baka iwan ko siya. On the contrary, alam ko nagdadrama lamang siya. Nagpapanggap na isang taong takot, mawala ang isang katulad ko. Stop acting, JP. Alam ko nagpapanggap ka lamang. Balikan mo na lamang si Ruby at makipagtalik ka sa kanya. Wala akong pakialam sa'yo. Tapos na tayo. At tumalikod na ako sa kanya. Pero nung aalis na ako may sinabi siya na nakapagpatigil sa lahat, pati ako. Kung lalayo ka sa akin ng 10 hakbang, ibig sabihin hindi mo talaga ako mahal at tapos na ang kasal natin. Pananakot niya pa sa akin. Lumingon ako, tinitigan ko siya ng malamig. Then I guess this is goodbye to my beloved husband, sabi ko. At nagpa siya na akong tumalikod at umalis. I am so stupid. Because of my stupidity, I've lost my child and myself, my everything. Baby, are you okay? Napawi akong lirat ko na may marinig akong nagtanong sa akin. Doon ko na napagtanto na nasa sasakyan na pala ako. Pauwi at iniwan na si JP for good. Lumingon ako at nakita ko si Daddy na nakatitig sa akin. Ngumiti ako. Siyempre Dad, okay lang ako. Why? I stated. Kilala kita, baby. Hindi ka magsisinungaling sa akin. I know it hurts, but you can do it. I am here for you, remember that? Pag-aalo sa akin ng dad ko. Opo, Dad, sagot ko. Wait, a while ago, alam ko hindi pa itong tamang oras para tanungin kita tungkol dito. Pero anong nangyari sa anak mo? Sa apo ko? Tanong niya sa akin. Pagtingin ko kay tatay, nakita ko sa mga mata niya na nalulungkot din siya. He is angry at something that I cannot recognize. Naaawa siya sa isang tulad ko at ayoko talaga ng ganun. Gusto kong umiyak, pero gusto kong maging matatag para sa sarili ko. Ayoko mag-breakdown sa harapan ng daddy ko. Dad, ayoko ng pag-usapan yun ngayon. Sana maintindihan mo. At itinoon ko ang atensyon ko sa daan. I understand, baby. Baka pwede mong sabihin sa akin kapag handa ka na, sabi niya. Daddy, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ko habang nakatutok ang atensyon ko sa labas. Daddy, may sasabihin ako sa'yo. Ano yon, baby? Tanong niya. I accept your proposal. 2 years ago, Dad. Kukunin ko ang kumpanya. Sabi ko. Huminto siya. Nakatitig lang siya sa akin na para nakakita ng multo ngayon. Pero, baby, alam mo ba kung ano sinasabi mo? If you're going to accept my proposal, that means aalis ka ng bansa. Sasama ka sa akin sa Canada. He said that to me with happiness. Matagal na nang pinapropose sa akin yan. Ako lamang ang may ayaw dahil ayoko maiwan sa JP. Yes, Dad. I think it's the right time to take over the company. Matanda ka na and it's your time to rest. Sabi ko habang nakatingin sa Daddy, nataos ako buong puso. Lagi niya ako sinusuportahan sa lahat ng bagay at turn ako ngayon. Nakatitig lamang siya sa akin. Hindi siya makapaniwala. Oo, masaya siya sa naging desisyon ko.
Okay na, wala na akong laban dyan. But that means iiwan mo ang husband mo. He said as a matter of fact. Dad, we are already over. Magsasampa siya ng divorce na pipirmahan ko ito. Mahinahon ko pang sinabi. Kahit masakit pero kailangan pang tanggapin. Kailangan ko magpanggap na okay lang ako sa lahat, pati na ang sarili ko. Ang hirap ipaglaban. Na may mahal ka pang iba. It is already 2 p.m. at nandito lang ako sa kwarto ko at nakatunganga. Habang si Daddy may inaasikaso na papers para sa pagpunta namin sa Canada bukas. I don't know what to feel without JP with me. Dahil kahit parati niya ako sinasaktan, I can say that he is mine. But in our situation right now, malabo na. Bigla ako napabangon nang may narinig ako nagwawala sa labas ng mansyon. Manang Tasing? Tawag ko at baka marinig nga ako ni Manang. Pero kahit anong tawag ko walang sumasagot, so I decided to go downstairs. Pagkababa ko pala nakita kong walang ginagawa ang mga katulong habang takot na takot na nakatingin sa akin sa labas. Sino bang nagwawala at mukhang takot na takot ang mga katulong namin. Agad na patingin sa akin ang mga katulong nang mapansing bumaba ako. What happened? I asked them. Narinig ko ang pagwawala ng lalaki. Malayo kasi ang gate ng mansyon kaya hindi ko gaano naririnig ang mga sinabi nito. May nagwawala po sa labas, ma'am, at tinatawag po ang pangalan ninyo. At sa tingin ko nga ay asawa niyo po, kamukha po eh. Si Manang Tasing na ang sumagot, natakot na takot. Dali-dali ako lumabas na makasiguro na si JP ba talaga ang lalaki at siya nga ang nagwawala. Suot-suot pa rin ito ang damit ng huli ko siyang nakita. Hindi ba ito naliligo? But still, he looked dashing despite the situation right now. Parang kakain ng tao. Esperanza, please. Give me a chance. Bumalik ka na sa akin. Babawi ako sa'yo. Sabi niya nung makita niya ako at umiiyak siya. Anong ginagawa mo dito, JP? Matagal na tayong tapos, diba? I said. Kahit parang gusto kong iluwa lahat ng sinabi ko. But it's the reality so I have to face it. Kahit masakit, kakayanin ko. No, you are not leaving me. Sigaw nito at nagwawala na naman. Are you mental? Bumalik ka na kay Ruby. Total siya naman ang mahal mo, diba? Go back to her. I shouted at him. Tumawa itong bigla. Baliw nga. Akala mo hindi ko alam, Esperanza? Aalis ka papuntang Canada bukas. Iiwan mo ako. Hindi ako makakapayag. Hindi. Sigaw nito. You know what? Inagaw mo sa akin lahat. Kinuha mo ang aking dignidad bilang isang babae at pati na rin ang aking anak. Pinatay mo ang anak ko, JP. Ano pa ba ang kailangan mo? Pati ba sanity ko gusto mo na rin kunin? Binigay ko na lahat sa'yo. Na-experience ko na ang manood ng live ninyo ni Ruby sa harapan ko. Naranasan ko na sa'yo ang masapak, ang masakal. Gamitin ang katawan kahit kailan mo gusto. Ano pa ba? Alam mo ba kung gaano kasakit piliin ang mahal mong ibang tao? Naranasan mo na bang ma-reject? Ang masaktan. Alam ko namang wala kang karanasan dyan dahil ako pa ang sinasaktan mo physically at emotionally. At tumawa ako ng tumawa. Pero nakakapagtaka, nagpapakatanga rin ako sa'yo for 6 years. Diba? Ang rupo ko. I stated. Nakatitig lamang siya sa akin. Naluluha, para ba ngayon lamang niya na-realize iyon? I met JP's blue eyes and said, Tapos na tayo. Wala na. Huli ka na. Sabi ko at tumalikod na. Pero bago ako tuloy na lumayo sa kanya, may sinabi siya na nakapagpabilis ng tibok ng puso ko. I love you, sabi niya. Ang tagal kong paghihintay. Ang matagal ko nang inihiling na marinig mula sa kanya. Pero huli na. Nakapagdesisyon na ako na mag-move on. Tinignan ko siya sa huling pagkakataon at umalis. Sana may huling pagkakataon pa para sa atin. Naramdaman kong may dumampi sa pisngi ko at hinahalikan ng tiyan ko. Agad ako napabalikwas ng bangon dahil nang ma-realize ko kung anong mangyayari. Dilat na dilat ang mga mata ko. Pero kahit bukas sa mga mata ko ay wala akong makita dahil ang dilim. May naramdaman ako nakateo sa harap ko at umabot sa akin ang amoy ng pabango nito. Wait, parang pamilyar. Di nagdagal na sanay na rin ako sa dilim at may nakatayong ang lalaki sa harapan ko. Agad ako napaatras at nakaramdam ng takot. Umatras ako na naramdaman kong dead end na pala. Nakaupo lamang ako sa kama.
at walang maatrasan. Napangiti na lang ang lalaki na nasa harapan ko na mapagtanto niyang nangyari at iniipit ako sa aking kama. Shit! Sisigaw na sana ako to ask for help when he suddenly kissed me. I struggled at his arms. No! The situation is so familiar. Napatingin ako sa lalaking mapusok na humalik sa akin. Na masigurado ko kung sino siya, itinulak ko siya ng malakas. JP? Nagulat ako. Para ko nawalan ng hininga. Ingal na hingal pa rin ako sa mga pangyayari. Hindi ko lubos maisip kung paano siya napunta dito. What? How did you come in here? Takot kong tanong. He just looked at me. Nakatitig lamang siya sa akin. Parang kinapaisado ang forma ng mukha ko. Bigla, umigkas ang kamay niya kaya't napaatras ako. Dahil akala ko sasaktan naman na niya ako. But no, he just touched my face like there's no tomorrow. Para bang sa pagkakahawak niya sa mukha ko, doon lang siya kumukuha ng lakas. Hinalikan niya ako sa aking buong mukha. Ngayon lang niya ginawa ito. Sa akin, he never kissed me like this. I will make it up to you. Ibigay mo lang sa akin ito sa huling pagkakataon at pakakawalan na kita. Sabi niya sabay halik sa akin. Para ko nahihibang, parang feeling ko nakalutang ako sa langit. Puisit, maging marupok na naman ba ako? Nang hindi ako nakasagot, he suddenly kissed me on my lips. Hard, down to my neck. He bites me there at sigurado ako. Nag-iwan siya ng kiss mark sa leeg ko. Shit, ang sarap. Titigil na ba ako? But I don't know how. Hindi ko alam kung paanong natanggal ang mga damit ko. Basta alam ko ito nang huli. Para ako nakalutang dahil sa nararamdaman ko. Alam ko lang wala na kaming saplot. At kahit isang saplot walang natira. JP please. Napaiyak ako sa sobrang sakit habang kagat-kagat ang ibabang labi ko nang mas lalo pa siyang tumagos. After 15 minutes of transitions, sabay kaming nakaraos. I guess we're done. Dahil sa nagawa ni JP kay Esperanza, tuloy na kayang masira ang relasyon nila bilang mag-asawa? Mapatawad pa kaya niya si JP? Tutuloy kaya siya papunta ng Canada? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.